Ayon sa mga analista, mataas ang buhay na napapalit ng mga Ruso sa opensibang ito. At ginagamit nila kung ano, na sana ay tinatawag pagdurog ng karne. mga taktika. Umabot na sa 70,000 ang mga sundalong Ruso na napatay sa frontline sa Ukraine. Patuloy ginagamit ng Moscow ang meat grinder tactics para pahinain ang puwersa ng Ukraine. Dahil tanging mga iniulat na nasawi lang ang bilang namin, mas mataas talaga ang aktwal na bilang ng mga puwersa. Ang mga puwersa ng Rusya ay tinatadtad sa mga frontline sa ngayon. Sa totoo lang, ang tawaging meat grinder ito ay di sapat para ilarawan ang tindi ng nangyayari ngayon. Ang mga tropa ng Ukranya ay muling ginagamit ang ilang malulupit na taktika noong panahon ng Romano. Mga paraang sobrang brutal. Orihinal na ginawa ang mga ito para pigilan ang pagsalakay ng mga kabalyerya. Pero inangkop nila ito para eksaktong labanan ang walang tigil na pag-atake ng mga sundalo ng Rusya. At ang resulta ay tunay na nakakapinsala. Sa bawat sundalong Ukranyano na namamatay, 66 na sundalong Ruso ang namamatay. Sa loob ng ilang buwan, ibinuhos ng Russia ang lahat para sakupin ang matibay na kuta ng Ukraine sa Liman. Isang estratehikong bayan na desperado nilang makuha. Kahit naubos na nila ang libu-libong sundalo, tangke, at bala ng artilerya, wala pa rin silang nakuha o napala. Dahil ang tanging daan papuntang Liman ay sa ilog Jerebrets dumadaan. Kahit natawid ang mga tropa, ilang buwan na ang nakalipas, naipit pa rin sila. Hindi sila makausad dahil laging binobomba ng artilerya ng Ukranya ang kanilang posisyon. Kaya naipit sila at di makagawa ng makabuluhang pag-usad. Sa huli, nabawi rin ang maliit na tagumpay ng mga Ruso. Dahil sa matinding desperasyon, nagdesisyon ng mapanib na sugal ang mga komandante ng Ruso. Sa halip na ipagpatuloy ang kanilang harapang pag-atake sa Liman, inilipat nila ang kanilang atensyon sa mas timog na bahagi, sa isang maliit na baryo na tinatawag na Torsk. Kapag nakuha nila ang Torsk, mabubuksan ang panibagong daan at mapapalibutan sa likod ang Liman. Mapuputol ang mga tagapagtanggol nito. Pero ang hindi alam ng mga Ruso ay inasahan na ng mga Ukranyano ang eksaktong ganitong sitwasyon. Naghihintay ang ika-63 mekanisadong brigada ng Ukranya at umaasa na gagawin ng Russia ang hakbang na ito. Sa loob ng ilang buwan, masusing naghanda at naglatag ng mga nakamamatay na bitag ang brigadang ito na hangos sa malulupit na taktika noong panahon ng mga Romano at pinagsama ito sa eksaktong artilerya at makabagong drone warfare. Nang tuluyan ng sumugod ang mga Ruso, mabilis na naging isang ganap na madugong labanan ang larangan ng digmaan. Sa bawat sundalong Ukraine namamatay, tinatayang 66 Ruso ang napapatay. Iyan ay kill ratio na 66 sa isa na kung tutuusin, sadyang nakakabaliw. Sa modernong digmaan, bihira ang ganitong bilang. Pero nandito tayo ngayon. Kung di pa sapat ang brutalidad ng taktika ng Ukranyano, ang paligid ng Liman at Torsk ay bangungot na rin. Sa Hilaga, may malalaking imbakan ng tubig at latian. Ang ganitong lupain ang pumigil sa mga tropang Ruso na kumalat o palibutan ang depensa ng Ukranya. Sa halip, napilitan silang dumaan sa makikitid na daanan. Perpektong mga choke point, eksaktong kung saan gusto sila ng Ukranya. Sa bandang timog, ang lugar sa paligid ng Torsk ay nababalutan ng makakapal at siksik na kagubatan. Ginagamit ng mga Ukranyano ang lakas na ito sa pagtatayo ng mga ambush, sniper positions, at pagtatago ng pinagmumulan ng putok. Naghukay pa ang mga Ukranyano ng kalsada at gumawa ng bagong daanan para tiyaking sa gusto nilang ruta dadaan ang tropang Ruso. Isang tingin sa paligid ng Torsk at malinaw na patibong ito na tiyak ang kamatayan para sa sinumang may karanasan sa labanan. Ang mga taktikang ito ay bumabago sa mga patakaran ng makabagong digmaan. Kung tingin mo dapat mas maraming makakita kung paano ginagawa ng Ukraina at bakit hindi mapigilan ng Rusya, i-like at mag-subscribe. Isang click lang. Ang tumutulong magpalaganap ng kwentong ito at malampasan ang propaganda ng Rusya. Ngayon, maaaring bulag dito ang mga komandante ng Rusya o baka naman wala lang talaga silang pakialam. Kahit ano paman, noong napagtanto ng mga Ruso na hindi gumagana ang nakasanayan nilang paraan, naubos na nila ang karamihan sa kanilang mabibigat na kagamitan. Mga tangke, armored na sasakyan, lahat na. Huli na para baguhin ang laban. Kaya lalong naging desperado ang mga komandante ng Rusya at sa totoo lang, mas naging pabaya pa sila.
dahil wasak na ang kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan. Ang bagong estratehiya nila ay magpadala ng sunod-sunod na sundalo gamit ang motorsiklo at all-terrain vehicle. Umaasang ang bilis at gulo ay tutulong makalusot bago makaresponde ang mga Ukrainyano. Sa totoo lang, lalo lang lumala ang sitwasyon at tumaas ang kill ratio. Naalala mo ba yung matitinding patibong noong panahon ng Romano na nabanggit ko? Maghinay-hinay tayo at alamin kung bakit epektibo ang mga simpleng tulis na ito. Ang caltrops ay maliit na sandata na may 4 na matutulis na spike. Inayos ito sa paraang kahit ihagis mo sila sa lupa, kahit paano sila bumagsak, laging may isang spike na nakaturo pataas. Simple lang ang disenyo nito, kaya ito nakakamatay. Ikinalat ng 63 TD Brigade ng Ukraine ang libu-libong maliliit at mabagsik na spike na ito sa mga daang lupa, sa pilitang daraanan at makikitid na landas, partikular na tinatarget ang mga rutang na pipilitan daanan ng mga tropang Ruso. Noong panahon ng Romano, ikinakalat ng mga hukbo ang mga caltrop na ito sa mga larangan ng labanan at mga kalsada upang mapilayan ang mga kabayo at mapigilan ang biglaang pagsugod ng mga kawal na nakasakay sa kabayo. Tutusukin ng spike ang paa ng kabayo, kaya marahas malalaglag ang sakay sa lupa at magiging madaling target ng mamamana at sundalo. Brutal noon at ngayon, pero mas magaling ang mga Ukrainyano dahil di lang nila kinopya taktika ng mga Romano. Gumamit sila ng drone para eksaktong ihulog ang daan-daang caltrops sa mga kalsada. Ilang segundo lang bago dumating ang mga unit ng Ruso. Karaniwan, ang scout o drone team ang naglilinis at tumitingin ng panganib sa daraanan, gaya ng landmine. Ngunit dahil sa caltrops na inilagay ng drone, nabigo ang estratehiyang iyon. Maaaring mukhang ligtas ang kalsada sa isang saglit, tapos sa loob lang ng ilang segundo, bigla na lang itong maging isang di nakikitang minahan ng mga tinik. Walang oras o paraan ang mga Ruso para makarik sa hindi nila nakikita. Ang pinakamagandang bahagi ay sobrang mura at madaling gawin ang mga caltrop. Noong simula ng digmaan, ang mga lokal na panday na dating gumagawa ng souvenir na replika ng sandata ay nag-shift sa maramihang paggawa ng caltrop gamit ang pinagdugtong na mga pako. Hindi tulad ng tradisyonal na mina. Hindi kailangan ng pampasabog ang caltrop at mahirap makita gamit ang drone o thermal camera. Nang mapansin ng tropang Ruso ang kakaiba, sumabog ang gulong, tumilapon ang mga motorsiklo, at nagliparan ang sundalo sa ilalim ng walang tigil na putok ng makinang baril at sniper ng Ukrainyano. Pero para maging patas, halos walang pagpipilian ang mga sundalong Ruso na pinapaharap sa patibong na ito. Sa hukbong Ruso, ang pagsuway sa utos ay kadalasang nauuwi sa pagpapahirap, pagkakakulong, o pagbitay ng mga komandante. Sa ganitong klase ng pamumuno, ang mga pagpipilian mo ay halos mauwi lang sa mabaril ka ng mga Ukrainyano sa harap o ng sarili mong mga opisyal sa likod. Kapag nakakakuha ng maliit na bahagi ng kagubatan or posisyon ang mga Ruso, agad silang natutunton ng mga drone ng Ukrainyano. At bago pa man makahinga ng maluwag ang mga sundalong Ruso, lalo na bago pa sila makapaghukay ng trinsera o makapagtayo ng depensa, binobomba na sila ng mga granadang inihuhulog mismo mula sa mga drone sa itaas, kasabay ng mga mortar at artilyeryang pinapaputok mula sa mga nakatagong posisyon ng Ukrainyano sa paligid. Dahil sa desperasyon, nagsimulang gumamit ang mga Ruso ng improbisadong thermal cloak gaya ng kumot para maitago ang init ng katawan mula sa Ukrainian drone na may thermal camera. Ang problema, sobrang palpak ang pagkakagawa ng mga cloak, kaya kabaligtaran ang naging epekto. Imbes na matago, mas naging kapansin-pansin pa ang mga sundalo sa thermal imagery dahil sa mga cloak. Dahil sa imposibleng sitwasyon, mas pinipili ng maraming sundalong Ruso na sumuko kaysa tumakbo patungo sa tiyak na kamatayan. Alam nilang halos imposible nang makaligtas sa mga trinsera ng Ukraine. Kaya sa puntong ito, pagsuko na lang ang tanging matinong desisyon. Pero bakit, Liman? Bakit kailangang gumugol ng 3 taon at isakripisyo ang maraming sundalo para lang masakop ang maliit at ordinaryong bayang ito? Sa totoo lang, ang bayan ng Liman ang sentro ng buong kampanya ng Russia sa silangan. Ang Liman ay mahalagang sentro ng kalsada at riles sa gilid ng Donetsk Oblast, malapit sa hangganan ng Luhansk, na nag-uugnay sa rehiyon ng Donbas. Ang pagkontrol sa Liman ay nangangahulugan ng paghawak sa suplay, galaw ng tropa, at kakayahang sumulong sa silangang Ukraine. Nang simulan ng Rusya ang pananakop noong 2022 agad, naging mataas na prioridad ang pagsakop sa Liman.
Ang pagsakop sa bayan ay magbubukas ng mga daan patungo sa mas malalaking estratehikong gantimpala, lalo na ang Slovyansk at Kramatorsk. Dalawang pangunahing lungsod na mahalaga sa rehiyon ng Donbas. Dahil ang Liman ay nasa tabi ng ilog, ang may hawak nito ay kontrolado rin ang mahahalagang tawiran na nagbibigay ng malaking bentahe sa depensa at lohistika. Nasakop ng mga puwersang Ruso ang Leman noong Mayo 2022, ngunit sandali lang ang tagumpay na iyon. Makalipas ang ilang buwan, nagkontra-atake ang Ukranya, pinalibutan ang mga Ruso at nabawi ang bayan noong Oktubre 1, 2022. Ang pagkatalong iyon ay isang malaking kahihiyan para sa Rusya, lalo na't nangyari ito ilang araw lang matapos ideklara ni Putin ng buong tapang ang pag-aneksa ng Donetsk, kabilang ang Liman, bilang teritoryo ng Rusya. Mula noon, abala na ang mga Ruso sa pagsubok na bawiin ito at muling buksan ang daan papuntang Donbas. Ang estratehikong kahalagahan na ito rin ang dahilan kung bakit ginagawa ng mga tropang Ukranyano ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatili ang bayan. Hindi lang caltrops ang lumang taktika na ginamit ng Ukraine mula sa kasaysayan. Ang mga sundalong Ukranyano ay naglagay rin ng mga klasikal na patibong tulad ng mga granadang pinapaputok ng tripwire at mga nakatagong mina sa buong lugar. Eksaktong gerilyang taktika ng digmaan tulad sa Vietnam. Marami sa mga estratehiyang ginagamit ngayon sa labanan sa Ukranya ay matagal nang ginamit, dekada o daang taon na ang nakalipas. Ngayon, na-update, pinino at mas nakamamatay na gamit ang makabagong teknolohiya. Halimbawa, noong digmaang Vietnam noong dekada 1900 at 60 hinarap ng mga gerilyang Vietcong ang napakalakas na puwersa ng United States. Pero sa halip na harapin ng direkta ang Amerika, umasa sila sa matatalinong, simpleng bitag tulad ng mga pungi stick. Ito ay mga pinatalas na kawayan na tinago sa mga hukay o maingat na itinago sa mga daanan. Mas malala pa, madalas nilalagyan ng dumi, lason o karumihan ang mga spike na nagdudulot ng matinding impeksyon kapag naitulos ito sa paa o binti ng malas na sundalong Amerikano. Tulad ng mga caltrop na ginagamit ngayon ng Ukraine, ang mga pungi stick ay sobrang mura at hindi nangangailangan ng magarbong teknolohiya. Gayunpaman, tinatayang 2% ng lahat ng sugat sa labanan ng mga Amerikano ay dulot ng mga ito, pinagsama sa iba pang bitag at nakatagong pampasabog. Naging sanhi sila ng halos 15% ng kaswalti ng Amerikano sa Vietnam. Ang pangunahing layunin ay hindi palaging pumatay, kundi ang manugat, pabagalin at pahinain ang loob ng mga tropang kalaban. Kadalasan, ang isang sugatang sundalo ay kailangan pang buhatin ng 2 o higit pa, kaya nababawasan ang mga mandirigma kahit isang sugat pa lang. Hindi nagtagal, naging sobrang maingat ang mga Amerikanong government issue sa pag-apak sa mga hindi nalinis na daan dahil alam nilang maaaring may mga tinik o nakatagong mina sa lupa na handang sumabog anumang oras. Ang caltrop ng Ukraine ay may parehong epekto sa isip ng mga tropang Ruso ngayon. Isang magandang halimbawa ay ang digmaan ng Soviet at Afghanistan noong 1980. Noon, umaasa ang mga mandirigmang mujahidin ng Afghanistan sa gerilyang pakikidigma para labanan at pahirapan ang militar ng Soviet. Imbes na lumaban ng harapan, naglalagay sila ng bitag sa bundok, tulad ng ginagawa ng Ukraine sa masukal na lugar. Dalubhasa ang mga mujahidin sa hit and run na pag-atake sa mga Soviet supply convoy, naglalagay ng epektibong bomba sa gilid ng kalsada at gumagamit ng payak na time delay na pampasabog na naging improvised explosive device ngayon. Pumasok ang Soviet sa Afghanistan gamit ang tangke at helicopter bilang regular na hukbo. Nabigo sila dahil sa kalabang ayaw lumaban ng harapan at sa halip ay gumamit ng kalikasan at taktika para sa kalamangan. Matapos ang 10 taon ng sunod-sunod na pagkatalo, umatras ang Soviet forces na talunan. Kahit ang mga Romano mismo, nakilala sa kasaysayan dahil sa kanilang hindi matatawarang disiplina at kahanga-hangang inhenyerya, ay minsan ding nabiktima ng hindi inaasahang mga gerilyang taktika. Noong taong Siyam Common Era, matalinong inakit ng mga tribong Germanic ang mga legion ng Romano papasok sa makakapal ay di pamilyar na kagubatan sa Teutoburg. Saka sila inambus at tuluyang nilipol. Noong labanan sa Karay noong 53 bago ang karaniwang panahon, ginamit ng mga Parthian na mga ngabayo ang hit and run at kunwaring pag-atras para lituhin
at talunin ang mas malaking hukbong Romano na impanterya. O hindi garantiya ng tagumpay ang dami o husay ng teknolohiya kung mas matalino, malikhain, at mahusay gumamit ng paligid ang kalaban. Hindi pa rin ito natutunan ng Rusya kahit dekada na silang may ganitong karanasan sa labanan. Marami ring kakaibang taktika ba ang Ukraine gaya ng panlilinlang at pain. Napakatuso at napaka-epektibo ng kanilang ginagawa na malamang mapahanga pa nila pati ang sinaunang military strategist na si Sun Tzu mismo. Gumawa ang mga puwersa ng Ukraine ng mga kahoy na replika ng mga importanteng target gaya ng HIMARS rocket launchers mula United States at inilagay ang mga ito sa mga lugar na madaling makita ng mga drone ng Russia. Tulad ng inaasahan, kinagat ng mga puwersa ng Russia ang pain at nag-aksaya sila ng mamahaling caliber cruise missiles para sirain ang mga walang kwentang launcher na gawa lang sa kahoy. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 10 Russian cruise missiles ang nasayang sa mga peking target na ito. At nang makita nilang gumagana ito, agad na pinalawak ng Ukraine ang paggawa ng mas marami pang peking launcher para patuloy na malinlang ang mga Ruso. Kung may isang bagay na talagang mahusay ang mga puwersa ng Ukraine, ito ay ang mabilis na pag-angkop sa mga epektibong paraan. Kapag may napatunayang epektibo tulad ng suicide drones, caltrops ng drone, o peking launcher, lalo nila itong pinapalakas, dinadagdagan ang produksyon at paggamit. At kung may isang bagay na hindi nagbibigay ng resulta, hindi na sila nag-aaksaya ng oras at agad silang lumilipat sa ibang paraan. Paulit-ulit ginagamit ng Russia ang parehong estratehiya. Tuloy-tuloy na pambobomba gamit ang artilleriya. Kasunod ang sunod-sunod na pagpapadala ng mga sundalong sumugod ng diretsyo, kadalasan naglalakad lang. Pag nabigo iyon, hindi nila binabago ang taktika bilang inobasyon. Sa halip, ang ginagawa lang nila ay pabilisin ang paggalaw ng mga sundalo. Kaya may motorsiklo, all-terrain vehicle o magdagdag ng tao sa panganib. Karaniwan mong aasahan na ang militar ng isang superpower, lalo na yung may kasaysayan tulad ng Russia, ay magpapakita ng pagiging malikhain o kakayahang mag-adapt kapag nasa ilalim ng matinding pressure. Predictable pa rin ang paraan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Mahigpit silang sumusunod sa libro at sa kasaysayan. Sa pinakamasamang paraan, kung nag-aalala ka sa epekto ng artificial intelligence sa trabaho, industriya, edukasyon, at ekonomiya, hindi ka nag-iisa. Ayon sa Rutgers University, 7 sa 10 manggagawa sa United States ang labis o medyo nag-aalala sa paggamit ng artificial intelligence ng mga employer sa desisyon. 3 sa 10 ay takot mawalan ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Pati mga eksperto ay sumasang-ayon. Sabi ng mga pag-aaral, sa 2,000 at 30% ng trabaho at 44% ng manggagawa ay papalitan ng artificial intelligence. Ibig sabihin nito, kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Kaya gumawa kami kamakailan ng YouTube video na nagpapaliwanag ng totoong nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay kundi makinabang sa artificial intelligence revolution. Hindi ito tungkol sa pagiging coder o paggawa ng susunod na ChatGPT. Tungkol ito sa pag-alam ng tunay na kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at paano ito ginagamit ng mga tao para sa mas ligtas na karera ngayon. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap, o kung curious ka lang kung ano ang mga option mo, panoorin mo ang video na yan dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card na nasa screen mo. Kaya bakit nga ba hirap na hirap ang Rusya na mag-improvise o mag-adapt? Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay nauuwi sa kultura ng militar. Ang hukbong Ruso ay kilala talaga sa pagkakaroon ng napaka-hierarchical o top-down na istruktura ng pamumuno. Hindi tulad ng mga militar sa kanluran, kung saan hinihikayat ang mga sarhento at junior na opisyal na mag-isip para sa kanilang sarili at mabilis na mag-adjust sa nagbabagong sitwasyon. Madalas kailangan pa ng mga unit ng Ruso ng pahintulot mula sa mas nakatataas, kahit para sa maliliit na taktikal na pagbabago. Kung may biglang hindi inaasahang mangyari, halimbawa ikaw ay isang sundalong Ruso na ang convoy ay biglang sumalpok sa libu-libong maliliit at di nakikitang mga tinik na nakakalat sa kalsada. Ang unang reaksyon mo ay umatras, maghanap ng ligtas na daan, o magpadala ng tagamanman bago sumulong. Automatiko mong ililigtas ang sarili mo. Pero sa hukbong Ruso, kadalasan wala kang ganung pagpipilian. Kailangan mo lang maghintay ng utos mula sa mas mataas sa iyo. Pagdating ng mga utos,
malaki na ang pinsala sa unit ninyo. Isa pang malaking problema ay ang mentalidad ng militar ng Rusya na laging pinapahalagahan ang dami at lakas kaysa sa tusong taktika o diskarte. Noong 1912, dalawang galaw lang ang itinuturo ng General Staff ng Russian Imperial Army. Abante at umatras. At madalas, pinagsasama-sama lang nila ang mga tropa sa makakapal na hanay para sumugod diretso sa linya ng kalaban. Sa kabila ng mabigat na pagkatalo sa artillerya, madalas tinalo ng mga Soviet commander ang mga Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig gamit ang dami ng sundalo at tinatanggap ang malaking pagkalugi. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon hindi pa rin nagbago ang brutal na estilo. Tingnan mo kung paano nilabanan ng Russia ang pagkuha sa Bakhmut. 9 na malupit na buwan at libo-libong buhay ang ginugol nila para masakop ang lungsod na ito. Ganyan din ang sitwasyon sa marami pang mahalagang lugar sa Ukraine. Hindi lahat ng labanan ay may parehong matinding 66 sa isa na ratio ng napatay na nakita natin sa paligid ng Torsk. Kahit ang mga rasyo na 10 sa isa o 5 sa isa ay nakapaminsala pa rin. Sa totoo lang, sa digmaan halos palaging mas malaki ang nalulugi o namamatay sa panig ng umaatake kaysa sa mga nagtatanggol. Ganyan talaga ang takbo ng labanan. Alam ng mga military strategists na inirerekomenda sa mga aklat-aralin ang 3 umaatake kada isang nagtatanggol para magkaroon ng tsansang mabutas ang depensa ng kalaban. Kung gusto mo talagang masiguro ang tagumpay, inirerekomenda ang 4 sa isa o mas mataas pa. Kapag ikaw ang nagtatanggol, ikaw ang pumipili ng lugar, nagpapalakas ng posisyon, naguhukay ng trinsera at naglalagay ng ambush. Madali lang, sinusunod mo lang ang gusto mo. Samantala, kailangang sumugod sa lantad at walang proteksyon ang mga umaatake. Kaya direkta silang napupunta sa putukan ng kalaban. Dahil dito, kailangan ng matagumpay na pag-atake ang mahusay na pagpaplano, estratehiya, at tuloy-tuloy na pag-iimprovisa sa labanan. Kailangang kalkulado ang bawat galaw, mula sa putok ng artillerya, pagsulong ng sundalo hanggang sa misyon ng pagmamanman, at may malinaw na layunin. Pero ang mga komandante ng Rusya ay hindi ginagawa ang alinman sa mga ito. Kaya naman ang mga resulta ay inaasahang kakilakilabot. Dahil gaano man kalaki ang iyong hukbo, ang palaging mawalan ng 5, 10 o kahit 12 ng sundalo kapalit ng bawat kalabang napatay ay hindi lang basta hindi kayang panatilihin. Sa huli, ang mga numerong ganyan ay tuluyang magpapahina at magpapalagas sa iyong mga puwersa. Maliban na lang kung makaisip ang Rusya ng paraan kung paano labanan ang malikhaing at mapanlikhang depensa ng Ukraine, alinman sa pamamagitan ng tunay na paglikha ng mga bagong taktika o sa pamamagitan ng paggamit ng napakalaking puwersa. Haharap sila ngayon sa tinatawag na culmination o sukdulan, higit pa sa lahat ng nagawa nila. Iyan ang kritikal na punto kung kailan nawawala sa hukbo ang kakayahang sumulong at hirap mapanatili ang teritoryo. Nakuha na ito dahil labis nang naubos ang lakas nila sa pakikidigma. Sa totoo lang, maraming military analyst ang naniniwala na maaaring malapit na sa puntong iyon ang Russia. At hindi lang ito tungkol sa Bakhmut o Liman. Ang mga Ruso ay nakakaranas ng parehong problema sa bandang timog at hilaga. Halimbawa, sa bandang timog, unti-unting lumalakas ang opensiba ng Ukraine ngayong tag-init. Noong huling Hulyo, nabawi ng puwersa ng Ukraine ang mahalagang baryo ng Staromirovska sa Donetsk Oblast. Bagamat maliit sa mapa, mahalaga ang Staromayoska dahil nasa tabi ito ng Ilog Mokriali at bahagi ng unang depensa ng Russia. Lalo na sa bahagi kung saan nagtatagpo ang Donetsk Oblast at Zaporizhia Oblast. Sa di malamang dahilan, di nila sineryoso ang paghahanda hanggang inanunsyo ng Ukraine ang mga plano. Maaaring dahil lang ito sa matinding kapabayaan or baka naman dumating na talaga ang utos mula sa itaas. Nang kumilos ang Rusya, nagtayo sila ng pinakamalalim at pinakamatitibay na depensa sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtayo sila ng malalaking trinsera, matitibay na bunker, konkretong harang sa tangke, at mapanganib na mga minahan. Mas magaling din ang artillerya at suporta sa himpapawid nila. Sa teorya, imposible sanang makausad ang Ukranya dahil sa mga depensa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ginawa ng Rusya laban sa kanila, unti-unti ngunit tuloy-tuloy na nakakabutas ang mga puwersa ng Ukranya, nababawi nila ang mga baryo isa-isa. Pagsapit ng dulo ng Hulyo, napalaya nila ang hindi bababa sa 14 na baryo sa Donetsk at Zaporizhia Oblast. Samantala, sa hilaga, sinubukan ng Rusya maglunsad ng opensiba
sa 1,000 kilometrong linya ng harapan. Sa Kharkiv Oblast malapit sa Kupiansk, isang mahalagang sentro ng tren na napalayan ng Ukraine noong taglagas. Nagbabala ang intelihensya ng Ukraine noong Agosto na mahigit 10,000 tropang Ruso, daan-daang tangke at artilyerya ang naipon sa sektor ng Kupiansk-Liman para sa posibleng pag-atake. Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, mas pinaigting ng Russia ang kanilang mga pag-atake na nagpilit sa Ukraine na maglunsad ng matinding depensa. Inatasan ng mga awtoridad ang paglikas ng 37 pamayanan sa distrito ng Kupiansk, kasama ang sapilitang pag-alis ng libu-libong sibilyan sa mga baryong malapit sa harapan. Inilikas ang mga sibilyan para sa kanilang kaligtasan mula sa pambobomba at para malayang makakilos ang hukbong Ukrainian nang hindi nalalagay sa panganib ang inosenteng buhay. Pinangunahan ng Storm Z units, karamihan ay mga bilanggo mula kulungan, ang pagsalakay ng mga Ruso at agad isinabak sa harapan, gamit ang mga tangke, atake helicopter, at mabibigat na artilyerya. Paulit-ulit sinubukan ng assault team na butasin ang depensa ng Ukrainian sa ilog Oskil at mabawi ang teritoryo malapit sa Kupiansk. Pero tulad sa ibang lugar, kahit malakas at agresibo ang Russia, hindi pa rin sila nagtagumpay makalusot. May ilang mga baryo sa harapan na ilang beses nang nagpalit ng kontrol sa loob lang ng isang araw. Maaaring mabawi ng Ukrainian ang trench o linya ng puno na nakuha ng Russia sa umaga pagdating ng takip silim. Matapos ang 4 na taon ng digmaan, halos 1 milyong Sung namatay at tambak ng sirang gamit. Nananatili pa rin sila sa parehong siklo ng kabiguan. Kaya ang tanong ay hindi lang kung hanggang kailan kakayanin ng Russia, kundi ilan pa ang kaya nilang mawala bago nila tuluyang mapagtanto na ang dami ng tao at dahas ay hindi sapat para talunin ang isang bansang lumalaban ng mas matalino, mas matatag at mas determinado kaysa sa kanilang inakala.